Naranasan mo na bang mapilitan kang magsabi ng "o" kahit na ang kalooban mo ay sumisigaw ng "hindi"? O nagbago ka ba ng plano, pananaw, or baka pati mga pangarap para lang mapasaya o pagbigyan ng iba? Kung pamilyar sa iyo ang pakiramdam na, yan, para sa iyo ang video na ito. Ngayon, pag-uusapan natin ang Bimfins na kababahalang palatandaan na unti-unti kang nawawala dahil sa iba. At ang pinaka-interesante, titingnan natin ang problemang ito sa pananaw ng Stoicism. Oo, tama. Ang sinaunang pilosopiya na mas akma at may kabuluhan ngayon kaysa kailanman. Manatili hanggang dulo ng video dahil ang huling mga palatandaan ay ang pinaka hindi mo mapapansin, ngunit sila rin ang pinakamapaminsala. Tandaan, ang kaalaman ng unang hakbang upang mabawi mo ang kontrol sa iyong buhay. Teka muna, ano naman ang kinalaman dito ng mga matitigas na sinaunang Griego at Romano na nakatoga? Simple lang, ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng walang emosyong mukha o pagpigil sa nararamdaman. Ito ay isang praktikal na pilosopiya tungkol sa kung paano mamuhay ng masaya at may kabuluhan sa kabila ng lahat ng kaguluhan sa paligid. Ang pangunahing ideya ng mga Stoic ay ihiwalay ang mga bagay na kaya nating kontrolin sa mga bagay na hindi. Hindi natin kayang kontrolin ang panahon, ang opinyon ng ibang tao, o ang trapiko. Ngunit 100% nating kontrolado ang sarili nating mga iniisip, reaksyon, at desisyon. At alam nyo ba kung ano ang nangyayari kapag unti-unti tayong nawawala? Ibinibigay natin ang kontrol na ito sa ibang tao. Voluntaryo. Tingnan natin kung paano ito nangyayari sa totoong buhay. Simulan natin sa pinakakaraniwan at sa unang tingin, walang masama. Ang grupo ng mga senyalis na ito ay tatawagin nating sindromang laging sumasang-ayon. Familiar ba sa iyo? Ito ang bitag na madalas nahuhulog ang mga pinakamabait at pinakamaunawain na tao. Ang una at pangunahing sintomas nito ay ang kawalan mo ng kakayahang magsabi ng hindi. Hinihingan ka ng tulong ng kaopisina mo sa report niya pagkatapos ng trabaho. Pumapayag ka kahit may sarili kang plano. Inaaya ka ng kaibigan mo sa isang lakad na ayaw mo namang puntahan. Bumubuntong hininga ka pero pupunta ka pa rin. Bawat oo na binibitawan mo sa ibalabag sa iyong kalooban ay isang malakas na hindi sa iyong sarili, sa iyong mga kagustuhan, at sa iyong oras. Higit pa riyan, nagsisimula kang humingi ng paumanhin sa lahat ng bagay, kahit sa mga bagay na wala ka namang kasalanan. Humihingi ka ng paumanhin sa iyong opinyon, sa iyong nararamdaman, o kahit sa simpleng pag-iral mo lang sa mundong ito. Sa likod nito ay isang matinding takot. Takot na makadisappoint. Takot na masabihang makasarili. Takot sa anumang uri ng gulo, kahit gaano pa kaliit. Mas pinipili mong manahimik at magtiis kaysa diretsahan at kalmadong ipaglaban ang iyong paninindigan. Isipin mo ang isang karaniwang sitwasyon sa trabaho. Ang kaopisina mo ay umuwi ng maaga ulit habang nakangitit iniiwan sa iyo ang bahagi niya sa proyekto. Sinasabi niya, ikaw na bahala dyan, mas magaling ka naman dyan. At ikaw, tahimik na tumatango. Sa loob mo, kumukulo ang lahat dahil sa kawalang katarungan. Pero natatakot kang masira ang inyong relasyon o masabihang hindi ka team player. At heto ka na naman, nagtatrabaho hanggang madaling araw, ginagawa ang trabaho ng iba, habang pakiramdam mo ay ginagamit ka lang at lubos kang nanghihina. Bakit ito nakakasira? Dahil sa pagsubok mong kontrolin ang tingin ng iba sa iyo, nawawalan ka ng ganap na kontrol sa nag-iisang bagay na kaya mong kontrolin. Ang sarili mong mga desisyon. Ibinibigay mo ang susi ng iyong kapayapaan sa kamay ng iba. Sabi nga ng isang stoic, nagkakamali ka sa pagitan ng kabaitan at pagiging walang lakas ng loob.
Ang tunay na kabutihan ay hindi ang pagpapaligaya sa lahat, kundi ang pamumuhay ng naaayon sa sarili mong prinsipyo at katuwiran. Sige, napag-usapan na natin ang tungkol sa labis na pagpayag. Pero mas malalim pa ang ugat ng problema at ito'y direktang tumatago sa ating damdamin. Lumipat tayo sa susunod na yugto ng pagkawala sa sarili na buong tapang nating tatawaging emotional sponge or emotional na espongha. Hindi lang kayo nakikisimpatya sa ibang tao, literal ninyong sinisipsip ang kanilang kalagayan. Ang kanilang pagkabalisa ay nagiging pagkabalisa mo rin. Ang kanilang masamang pakiramdam ay sumisira sa iyong tila perpektong araw. Nagsisimula kang maramdaman ang di makatuwirang responsibilidad sa kaligayahan ng lahat ng nakapaligid sa iyo. Ang iyong kapareha, mga kaibigan, maging ang mga kasamahan sa trabaho. Para bang ang tanging trabaho mo ay pasayahin ng lahat. Narito ang isang halimbawa na tiyak na pamilyar sa iyo. Nagising ka sa isang napakagandang umaga, puno ng lakas at enerhiya, at biglang tatawag ang iyong kaibigan na laging may reklamo. Sa loob ng kalahating oras, idinadaing niya ang kanyang boss, ang trapik, at maging ang paglamig ng kanyang kape. Mabuti mo siyang pinakinggan, sinuportahan, at nagbigay ka ng payo. Sa huli, marahil gumaan ang kanyang pakiramdam at nagpatuloy siya ng may kapayapaan sa isip. Ikaw, pagbaba mo ng telepono, parang naubos ang lahat ng iyong lakas. Nawala na ang iyong magandang pakiramdam at sa iyong isip ay namahay ang lungkot at inis ng ibang tao. Hindi ito isang malusog na empatya. Ito ay ganap na pagbubura ng mga emosyonal na hangganan. Kusa mong ginagawang sisidlan ng negatibong pakiramdam ng iba ang iyong sariling kalooban. Mula sa pananaw ng Stoicism, isa ito sa mga pangunahing pagkakamali. Sinusubukan mong kontrolin ang isang bagay na wala sa iyong kapangyarihan, ang damdamin ng ibang tao. Kasabay nito, lubusan mong nawawala ang kontrol sa sarili mong kapayapaan ng isip, na siyang tanging tunay na pag-aari mo. Ibinibigay mo ang iyong panloob na kapayapaan kapalit ng ilusyon na kaya mong ayusin ang pakiramdam ng iba. Ngunit kung ang unang dalawang yugto ay ang pagtalikod sa sariling kagustuhan at damdamin, ang susunod na mangyayari ay ang pinakanakababahala. Nagsisimula kang isuko ang iyong pagkatao. Tatawagin natin ang pangkat ng mga sintomas na ito na epekto ng kameleon. Ito, yung hindi ka lang basta sumasang-ayon o nakikiramay. Aktibo kang nagbabago para umayon sa inaasahan ng iyong paligid. Bigla ka na lang nakikinig sa musikang hindi mo naman talaga gusto dahil lang sa yan ang pinapakinggan ng bago mong kasintahan. Nagiging seryosong fan ka ng isang palabas na sa tingin mo ay nakakasawa dahil yan ang pinag-uusapan ng lahat ng kaibigan mo. Ang iyong mga pananaw sa politika, mga libangan, maging ang mga pangarap mo, lahat yan ay nagiging nababaluktot at umaayon sa tao na ang pagtanggap ang hinahanap mo sa kasalukuyan. At dito, marami ang nagkakamali ng malaki. Tinatawag itong pagiging flexible or kakayahang makisabay. Pero maging tapat tayo. Hindi ito pagiging flexible. Ito ay pagbubura sa sarili. Ang pagiging flexible ay kapag nanatili ka pa ring ikaw ay bukas sa pagsubok ng mga bagong bagay. Ang epekto ng kameleon ay kapag binubura mo ang sarili mo para ipinta sa iyong lugar ang kopya ng ibang tao. Sa isang punto, hihinto ka at tatanungin ang sarili mo ng isang simpleng tanong, ano ba talaga ang gusto ko? Anong pagkain ang paborito ko? Anong pelikula ang gusto kong panoorin ngayong gabi? At bilang tugon, katahimikan, walang laman, lubos kang nasanay na umayon sa panlasa ng iba, kaya nakalimutan mo na ang sayo. Para sa isang stoic, ito ang pinakamasamang kalagayan
dahil ang pangunahin nilang layunin ay mamuhay ng naaayon sa sarili nilang kalikasan. At anong kalikasan mayroon ang isang kamelyon? Ang tanging kalikasan nito ay ang sumalamin sa kapaligiran. Pero hindi ka isang background, ikaw ay isang larawan, magpatuloy tayo. Kapag nawala na ang sarili mong kagustuhan at opinyon, ang susunod na lohikal na hakbang ay ang paghinto sa iyong buhay. Ang kalagayang ito ay matatawag na naantalang mga pangarap. Alalahanin mo, ano ang mga pinangarap mo 5 o 10 taon na ang nakakaraan? Kumuha ng bagong edukasyon, magtayo ng maliit na kainan, lumipat sa tabi ng dagat. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, nasaan na ang lahat ng mga planong ito? Kadalasan, nakatambak lang ang mga ito sa isang sulok, nababalutan ng alikabok dahil sa mga prioridad ng iba. Ipinagpapaliban mo ang pagpasok sa unibersidad dahil kailangan ka ng suporta ng iyong kapareha ngayon. Tinatanggihan mo ang promosyon sa trabaho na nangangailangan ng paglipat dahil sanay na ang mga bata sa kanilang eskwelahan. Hindi ka nagpapatala sa mga kursong matagal mo nang pinapangarap dahil hindi pa ito ang tamang panahon. Kailangan munang tulungan ang mga magulang sa pagpapagawa ng bahay. Ang bawat isa sa mga pagpipiliang ito sa sarili nito ay maaaring tila marangal at nagpapakita ng pagmamahal. Ngunit kapag ito ay naging isang sistema, hindi na ito sakripisyo. Ito ay isang pagtalikod sa iyong sariling kapalaran. Kinukumbinsi mo ang sarili mo na darating pa ang iyong oras. Kapag lumaki na ang mga bata, kapag nakabili na tayo ng bahay, kapag maayos na ang lahat para sa lahat. Ngunit ang totoo, ang perpektong panahon ay hindi kailanman dumarating. Hindi mo inilalaan ang buhay mo sa sarili mo. Nabubuhay ka sa isang waiting area ng buhay ng iba. Sasabihin ng mga stoic na tinataksil mo ang sarili mong potensyal. Ang buhay mo ay hindi isang draft na pwedeng isulat muli ng malinis. Sa pagtalikod sa iyong mga pangarap para sa kapakanan ng iba, pinupunit mo ang mga pahina mula sa nag-iisang kopya ng aklat ng iyong buhay. At balang araw, mapagtatanto mong wala ng kabanata para sa iyo sa aklat na iyon. Kaya, isinantabi mo ang iyong mga pangarap at inayon ang sarili sa gusto ng iba. Pero, ano nga ba ang nagpapatakbo sa lahat ng ito? Pag-usapan natin ang pinakamakapangyarihang adiksyon sa modernong mundo. At yan ay ang walang katapusang paghahanap ng pagtanggap o approval. Ang pagpapahalaga mo sa sarili ay nagiging parang roller coaster na kontrolado ng mga taong halos hindi mo naman kilala. Isang like lang sa litrato mo at nasa tuktok ka na ng mundo. Pero kapag walang reaksyon or malala pa, isang kritikal na komento, pakiramdam mo'y bumabagsak ka sa kailaliman ng pagsisisi sa sarili. Gumagawa ka ng mga desisyon na laging iniisip. Ano kaya ang sasabihin ng tao? Magugustuhan kaya nila ito? Hindi kaya ako huhusgahan? Ang sarili mong pananaw sa iyong sarili ay nagiging pangalawa, halos wala ng saysay. Ang pinakamahalaga ay kung paano ka nakikita sa mata ng iba. Bumibili ka ng damit hindi para sa sarili mo, kundi para humanga ang iba. Pinipili mo ang landas ng karera hindi dahil sa interes mo, kundi dahil ito ang itinuturing na prestihiyoso ng iyong kapaligiran. Humihinto ka sa pagiging sarili mong hukom at ipinauubaya ang responsibilidad na ito sa karamihan na madalas ay anonimo at walang pakialam. Para sa isang stoic, ito ang ugat ng lahat ng kasamaan, ang pag-ugnay ng iyong kapayapaan sa likes at papuri ay parang pagtatayo ng bahay sa buhangin habang may bagyo. Ang iyong halaga ay hindi nakadepende sa dami ng papuri. Ito ay nakasalalay sa iyong mga gawa, sa iyong katapatan, sa iyong sarili. Ang papuri at paghatol ay panlabas na bagay na dumarating at umaalis.
Ang iyong panloob na lakas, yan ang dapat manatiling matatag, anuman ang lagay ng panahon sa labas. At narito na tayo sa sukdulan. Sa puntong ito, ang buong sistema ng pagsasakripisyo ay nagkakaroon ng depekto at ipinapakita ang tunay nitong pangit na mukha. Nabanggit na natin ang tungkol sa walang sawang pagsang-ayon, sobrang pag-absorb ng emosyon ng iba, pagtalikod sa sariling pagkatao, mga naantalang pangarap, at pagkadepende sa pagtanggap ng ibang tao. Parang ang taong gumagawa ng lahat ng ito ay isang santo, isang martir na isinasakripisyo ang sarili sa altar ng mga relasyon. Pero heto ang twist. Ang totoo, nangyayari ang kabaligtaran ng lahat. Hindi ka nagiging mabuting tao. Sa hindi mo namamalayan, nagsisimula kang magkimkim ng sama ng loob at passive aggression. Ang tahimik at malalim na sama ng loob na yon para sa mga taong akala mo ay pinaglalaanan mo ng lahat. Naiirita ka sa mga kasamahan, sa trabaho na tahimik mong tinulungan. Nagagalit ka sa partner na sinisikap mong pagbigyan sa lahat ng gusto niya. Nagtatanim ka ng sama ng loob sa mga kaibigan na pinagkansela mo ng sarili mong plano. Ang mga relasyon mo na pinilit mong panatilihin sa kabila ng pagpapakasakit sa sarili ay nagsisimulang bumigay. Pero hindi dahil sa mga bukas na salungatan na kinatatakutan mo, kundi dahil sa hindi maipaliwanag na tensyon na ikaw mismo ang gumawa dahil sa iyong pananahimik at walang sawang oo. Hindi ka nagiging mas mabuti, kundi nagiging mas siniko at mas malungkot. At ang pinakamatindi sa lahat, isang araw, titingin ka sa salamin at hindi mo makikilala ang taong nakikita mo. Tatanungin mo ang sarili mo, ano ba talaga ang gusto ko? Ano ang mahal ko? Sino ba talaga ako kung wala ang pagtanggap ng iba? At maaaring walang sagot. Dahil ang tunay na ikaw ay nalibing sa ilalim ng tumpok ng mga kagustuhan, inaasahan at opinyon ng ibang tao. At ito, marahil, ang pinakamapaminsala sa lahat ng 15 palatandaan. Ngayon, dumako naman tayo sa pinakamahalaga, sa kung ano ang nangyayari kapag napuno na ang salop ng pasensya. Maaaring iniisip mong sa pagsasakripisyo ng sarili, nagiging mabuti kang tao, ang pinakamahusay na kaibigan, ang perpektong kapareha, ang empleyadong hindi kayang palitan. Pero heto ang matindi. Sa katunayan, lingid sa iyong kaalaman, nagsisimula kang mag-ipon ng sama ng loob at pasibong pagka-agresibo. Ang tahimik at malalim na sama ng loob na ito ay para sa mga taong ipinagsakripisyuhan mo ng lahat. Sa halip na bumuti, nagiging mainitin ang iyong ulo. Sinisimula kang maging siningilin at lalong sumasama ang iyong pakiramdam. Ang mga relasyon na pinagsikapan mong panatilihin ay nagsisimulang masira dahil sa tensyon na ikaw mismo ang lumikha sa iyong pananahimik. At ang pinakamatindi, isang araw, titingin ka sa salamin at hindi mo na makikilala ang taong nakikita mo. Tatanungin mo ang sarili mo, ano ba talaga ang gusto ko? Ano ang mahal ko? Sino ba talaga ako kung walang pag-apruba ng iba? At ang sagot, maaaring wala. Dahil ang tunay na ikaw ay nalibing sa ilalim ng tambak na kagustuhan, inaasahan, at opinyon ng iba. Ang mawala ang sarili ay hindi isang marangal na sakripisyo. Ito ay isang mabagal na pagtataksil sa pinakamahalagang tao sa iyong buhay, ang iyong sarili. Ang mga Stoic, tulad nina Marcus Aurelius o Seneca, ay nagturo. Ang pangunahin mong tungkulin ay alagaan ang iyong kaluluwa, ang iyong panloob na pagkatao. Dahil tanging ang isang buo at tapat sa sariling pagkatao ang tunay na makapagbibigay ng benepisyo at kaligayahan sa iba nang hindi nawawasak ang sarili. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Kung nakita mo ang iyong sarili sa kahit ilan sa mga puntong ito, huwag mo itong ipagwalang bahala. Mag-iwan ng like
kung nakatulong ito at siguraduhing mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang mga bagong video tungkol sa kung paano mamuhay ng may kamalayan at may kapayapaan sa sarili. Ngayon, may tanong ako sa iyo. Alin sa mga palatandaang ito ang pinakakilala mo at napansin mo ba kung paano ito nakaaapekto sa iyong buhay? Ibahagi ang iyong kwento sa comment section. Magtulungan tayo sa landas na ito